Hello, greetings mo mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Iba-iba po ang ating mga time zones, no? So I hope all is well, no, sa inyong lahat. Okay. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, sa mga baguhan pa lang po, no? Ito pong muli si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila 4th Chapter. Paalala lang po ang ating pong mga napag-usapan o natalakay o tinatalakay no, sa ating mga videos ay huwag po niyong maiturin isang legal opinion bagkos consider discussion for information and academic purposes only. Kung meron po kayong compelling legal issues, ay pinaka-the best na po na mag-consult po kayo ng lawyer sa inyong community. Alright, so, sa mga baguhan pala, of course, mag-subscribe na po kayo, no? At saka paki-share lang po and like po ang ating videos, no? And of course, paki-click din po yung notification bell upang sa ganun, pag meron po tayo mga updates, ay updated po kayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss, no? Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Okay. Bago tayo magpatuloy, okay? Ay, ay i-promote po na natin itong ating libro, no? Ito po yung Legal Handbook, a Daily Law Companion for All. Ito po ay handy, no? Materials for nandito po may extract ng mga batas na usually ating na-discuss mo dito sa ating channel, no? Ito po ay hardbound, no? Medyo makapal po siya, okay? Ito po ay published ng Central Books, no? Yung ating publisher. And you can have a copy of this, no? Sa mga branches po nila, sa stores nila sa Quezon City, Makati, Cebu, Davao, Manila, and sa Mandaluyong. Or you could also order no sa kanilang website www.central.com.ph. Okay. So I hope you can have this a copy of this book, no? Very handy po ito, okay? Very useful po, no? Kasi ito ay extract po, no, ng mga batas na may kinalaman sa pang-araw-araw po nating buhay. Alright? So, and then, isa pong libro natin pong i-promote is, of course, yung ating tinatawag nating SIPRA, no? Handbook on the Code of Professional Responsibility and Accountability or SIPRA. This is intended for mga panyeros at panyeras po natin, yung mga lawyers, no? Kung wala pa kayong kopya, hardbound din po ito, no? You can have this book, no? Sa kanilang mga branches in Metro Manila, Central Books po, or sa website po nila, www.central.com.ph. Okay? Free delivery daw po, no? Sa nationwide, no? Sa Pilipinas. Okay. So, let us now proceed, no? Sa ating discussion. Ang ating pong discussion ngayon ay may kinalaman po sa actually sa sulat po ito sa atin, ay tago natin siya sa pangalang Cecilia, okay? For privacy. Kasi sabi niya dito sa sulat, okay? Ay sila daw ngayong magkakapatid ay in the process of sinisettle na nila yung estate ng kanilang magulang, okay? At sa kanilang pagsaliksik, they found out na mayroon dalawang properties, no? Number one, isang property daw ay mayroong tax declaration lamang, okay? At nakapangalan ito, no, sa ibang tao, okay? Now, hindi daw nila alam kung sino yung taong ito, okay? May relatives ba siya, no? At chinek din daw nila sa LRA at yung lupa naman daw ay hindi titulado, okay? Now, although meron silang nakitang photocopy daw ng isang dokumento na nagpapatunay na ito po ay bininta sa kanilang magulang, pero hindi daw po notaryado. Okay? Ngayon, pero at siyang problema, yung tao daw nagpirma nito, pati yung magulang niya, na sa bilihan ay pareho na pong patay na. Okay? Ngayon, ganun din po yung tax declaration nito, no? Nasa iba ding pangalan. Okay. Now, so inassume na lang nila na sila talaga yung may-ari because sila binabayad nila ito ng amilyar, no? At sila in possession doon sa nasabing lupa.
So, medyo may ito yung issue na dito, ano ba dapat gawin nila dito? Okay, doon sa isang property 'no, na sinasabi ninyo na nabanggit, okay. Una, the fact na meron kayong, deed of sale 'no, kahit na sabihin nating hindi notaryado 'yan and it is a private document 'no, valid pa rin 'yan. Although kasi hindi notaryado, you have to file a petition in court 'no, for the declaration of due execution ng isang deed of sale na hindi notaryado. At kung napatunayan nyo sa korte, no, by other evidence, ito ay i-declare ng korte na maging public instrument at magagamit ninyo doon sa inyong extrajudicial settlement as basis na para i-claim po ninyo ang inyong karapatan bilang tagapagmana at eventually ang pagpatitulo nito. Now, ngayon yung tax declaration, iba-iba yung pangalan ng tao, no? Well, normal po yan kasi minsan yung mga nagkaroon ng bilihan, no, ay parke may deed of sale na sila, ay hindi nila inasikaso, no, yung pagpa-cancel ng tax declaration certificate. At kung minsan nga kahit natitulado na, kahit kampante na yung may-ari ng lupa dahil titulado na, mayroon siyang deed of sale, may title siya, ay hindi na nasikaso na ipa-cancel yung lumang tax declaration certificate, no, doon sa lupa at papalitan ito ng pangalan nila base sa kanilang titulo. So, normal po yun na nagkakaroon ng ganyang discrepancy. But the fact is na mayroon kayong tax declaration, mayroon kayong deed of sale, no? At ito ay permado naman, okay? This is already at sa pinagbabayad ninyo ng amilyar. Oh. This is already a prima facie proof of ownership, okay? So, lalo na kung in actual possession naman kayo, okay? Then, you can apply, no? Dalawang beses na pagpatituluhan ninyo ito. Either by pre-patent, no? Certificate, okay? At kung may claimant man dito, ay pwede ninyong ipa-dismiss or protest yung claim because yun nga, based on the deed of sale na meron kayo and plus the fact na nagbabayad kayo ng amilyar, plus the fact na in possession kayo dun sa lupa in the concept of an owner, okay? Continuous open possession, no? Adverse possession in the concept of an owner, the more na ma-strengthen po ninyo, no, ang inyong claim of ownership, no, by acquisitive prescription, if you have been in possession of this property for at least 10 years na, no, kasi meron kayong deed of sale at you could be considered as purchaser for value and in good faith, okay? So, with respect dun sa isang property, no, sabi nila, ganun din, no, in possession din sila, and then nagbabayad naman sila ng ng taxes, okay? So, ngayon, ang problema nila dito, yung tax declaration certificate daw, no, ay nakapangalan pa sa ibang tao. Now, ni-check daw nila sa LRA, sabi niya, there is a land title, only in the name of others person. My father name is not included. Okay. Ngayon, and there is an adverse claim, okay, to the land by another person. The owner in the title and the one who had adverse claims are both dead. So we are told that her husband and only child predeceased her and we are not able to trace the relatives. So ito ngayon sa pangalawang property, mukhang problemado sila dito. So ano daw ang gagawin nila dito? Okay? Una, sabi niya dito, yung tax declaration certificate, okay? Nandun ang pangalan ng tatay niya, okay? At doon at yung isang tao. Pero doon sa titulo ay wala doon yung pangalan ng tatay niya, no? So that could be yun ang problema. Paano ngayon? Anong pagbabasihan nila? Ngayon na-check din nila meron ding adverse claim doon sa lupa, no? Ngayon sabi, the owner in the land title and the one who had an adverse claims are both dead. Okay? So, ganitong gawin ninyo, of course, assuming na magpagawa na kayo ng extrajudicial settlement of estate, no? At maaaring isama ninyo yan, okay? Sa inyong extrajudicial settlement of estate, yung mga properties na yan na inyong kiniklaim because by inheritance, no? You inherit, no,
this property and of course the corresponding obligations, no, na nakalin dito sa property. Okay? So ang gagawin ninyo is una, dahil hindi nakapangalan ang tatay mo sa isang sa titulo, ang gagawin niyo kung may adverse claim yan, no? At kung wala namang na-file na kaso, no, ay ipa-dismiss po ninyo yung adverse claim, okay? And then kung hindi na po, kung merong adverse claim at kung hindi naman nagpursu yung claimant doon sa kaso, ay maaari ninyong hilingin sa korte na i-dismiss po yung kaso. Okay? And then, sinasabi din yun na yung husband, no, an only child, predeceased. So, di daw nila ma-trace na yung mga relatives. Okay? But nonetheless, okay? Now, if you are in possession, sabi mo nga, for the last at least 20 years or 30 years, no? Then, tapos wala namang ginawa yung ibang relatives to pursue their claims, no? Maring ma-invoke ninyo yung tinatawag nating laches, no, on their part kasi they have slept on the right, no, for the last 30 years or so. Okay? Maaring gamitin nyo yan, or the fact na yung tatay ninyo, ang kanyang pangalan ay nasa tax declaration certificate, okay? This is a prima facie proof na pagmamay-ari nga ang inyong may-ari ang tatay dito. However, doon sa titulo, siya lang ang hindi kasama yung tatay ninyo. Then you have to prove na sa korte, no, you have to go to the court for this, no? Bakit hindi naisama yung tatay ninyo doon sa title ng property? There has to be a reason why. Kasi kung may kasama sila dito sa tax declaration certificate, ay co-ownership sila, no? Co-ownership. So, there must be an explanation bakit hindi sinama. Okay? So, either na there was a mistake, there was an error, or there was a deliberate, let's say, move, no? To remove your father's title, no, doon sa property. Okay? At maaari din na mayhaps nagkaroon ng arrangement yung dalawang co-owners, and then what happened was that nailipat lang doon sa isang co-owner yung property, yung rights niya, kaya sa titulo lumalabas na isang owner na lang yung nandun, which is na hindi kasama ang father mo. So that could be an explanation. So, well, pag ganyan, bilang heirs, no, this will not prejudice you from including these properties, no, in the list of assets of your or estate of your fathers. Although, siyempre, may mga issues dito about ownership, but kailangan for purposes of estate tax filing, no, ay maisama po ang mga properties na ito. Ngayon, well, because medyo yung number 2 ninyong property is problematic yan because may title dito, then perhaps you can confer with your lawyer, no, upang sa ganon, either magpa-declare kayo ng cancellation of the title and reconveyance, no? And then para maisama ang pangalan ng tatay nyo doon sa titulo. Or yung kanyang co-owners, no? Kung ito may nag-file ng adverse claim o kung sino man doon, ay kung walang na-file na kaso, ay mapadismiss ninyo ang adverse claim nito. And then, matter of evidence yan kung patunayan ninyo na your father is indeed, no, the lawful and the beneficial owner of the subject property. Now, depende na po yan kung ano ang magiging ebidensya na i-presenta niyo sa korte, no? At kung makonvince yung korte, no? Kung na ito nga ay pagmamay-ari ng inyong magulang. Okay? So hanggang dito na lang muna tayo, no? And I hope na magbibigyan po natin ng kahit paano, no, ng liwanag, no, ang inyong perspektibo sa inyong issues, no, sa inyong lupa. Okay? So again, I reiterate, you confer with your lawyer for further perusal, no, of your documents for further legal guidance. Hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat and see you in the next live streaming. Bye-bye.